Okay. So magandang hapon po sa atin lahat. Ito po yung Nicodemos para sa babaeng migrante Micah Campi. Kaya of course, nasa kabilang linya po natin, walang iba kung hindi si Attorney Zenaida Reyes ng Círculo de Abogado. Magandang hapon sa iyo, Attorney. Magandang hapon sa iyo, Fe. Ang tagal namin magandang kaibigan. Ang tagal na kitang na-miss, ma'am. Opo. At saka sa mga nakikinig sa atin, kasi alam ko, palagi kayo nakikinig sa programa ng aking magandang kaibigan. Yes, siyempre maganda tayong dalawa. Sige. So, mga kaibigan, ngayon ay napaka-busy talaga nitong attorney na ito eh. Pero ngayon, alam ko, galing lamang po nitong ating kapartner mula sa India. Meron ba tayong mga update dyan tungkol sa nangyari dyan sa India, ma'am? Ay, marami. Yung program na yon was sponsored by the Asia Pacific on Reproductive Health, and Sexual Rights. Kaya talagang malaki ang kaugnayan ng ating PNGOC dyan, yung Philippine Non-Government Council on Reproductive Health. Kaya ako nandun dahil ako chairman, di ba? At ikaw naman ang member. Yes, so, secretary ako. Opo, diba? secretary ng board. Eh, siyempre, yun ang first official international conference na napuntahan natin. At karamihan po ng ating mga nag-participate doon ay galing sa iba-ibang areas katulad ng Singapore, Taiwan, Korea, at saka Vietnam and Thailand. So, Philippines was also represented by dalawa galing sa ating board mismo, staff natin, si Executive Director Dr. D.V. Nagracia Eden, at saka ang kanyang Deputy Director na si Chi Valido. Of course, so, siyempre, ikaw nandyan. Opo, siyempre naman. Okay. So, Attorney, ano na ba mga nangyari dito sa Asia Pacific Conference ito? One of the most important is, pinag-uusapan talaga ang continuing advocacy ng ating laban sa HIV at saka AIDS. Alam natin na ang AIDS ngayon ay talagang lumalampas na sa guhit na sinasabi nating tolerable limit. Kasi ang dami ng ating population ay infected na ngayon ng nakakahawang sakit na halos wala ng remedyo. Yan. So, meron ba tayong update regarding sa ano na yung nangyayari sa Pilipinas? Sa Pilipinas, malaki pa rin ang ating percentage na tumataas pa rin, lalo na sa mga areas na may mga port, yung mga sex workers natin doon na nagbebenta ng pansamantalang kaligayahan, ay siyempre apektado sila doon dahil pag sinabing pansamantala, kahit na yung mga hindi yung mga mga apektado na ng mga transmissible AIDS, mga sexual na diseases, ay nakaka-apekto doon sa mga kababaihan natin. Dahil nga, kaya nga dito talagang ipinag-emphasize pa rin ng ating organization at saka doon sa conference na gumamit ng safe sex procedure like condoms and contraceptives upang maiwasan ang continuing effect ng mga sexually transmissible diseases. Okay, so sa ganitong medyo tayo ba ay medyo kontrolado pa tayo? Di ba kukunti lang yung nakaano eh? Oh, sinabi mo hindi. 3,000 lang daw eh. Malaki pa rin. Okay. Malaki pa rin. Despite the fact na sinasabing bumaba na because of the use of condoms, hindi pa rin kasi marami rin sa yung mga pumapasok sa mga ganyang trabaho ay hindi pumapayag yung mga lalaki daw na magkaroon ng protection. O gumamit ng condom. Gumamit ng condoms or other protective instrument. Siyempre yung kababaihan natin, for want of money, papasok din sa ganyan. Now, hindi rin yun. Yung mga reported cases, sinasabi lang nilang bumaba, pero let us go into the field and find out. But, ito lang naman ang maganda dito. Dahil nga naman sa malakas ang trabaho ng mga partners natin na makontrolan, na magkaroon mismo ng awareness,
yung awareness. Katulad itong programa mong ito. Oo. The more you campaign, the more you talk about it, kung minsan ini-ignore muna nila. Pagkatapos ay sabihin, oh nga pala, dapat pakinggan natin ito dahil ganito, ganito, ganito. So, nagkakaroon din ng magandang epekto. So, I think, Madam Fe, kailangan ituloy-tuloy natin ang ating sexual ang ating campaign. Pangkampanya, oo. Pagkampanya natin. In fact, sinabi ko nga sa kanila, dapat ituloy natin sa radyo ng ating kaibigan si Fe, ang ating advocacy, sapagkat sa mga far-flung areas na inaabot lang ng radyo, ito ang pinaka-effective. Bihirang TV bihira. Oh. So sa kabuuan, medyo maganda nga ang nangyayari. So, ano ba yung nakita natin protective measures o mga safety nets na napag-usapan dun sa conference? Yung safety nets na sinasabi nila is to engage in more serious advocacy programs, to supervise closely our partner agencies, kasi syempre tumatanggap sila ng ating assistance, funding assistance. Ano ba ang support na monitoring? So far, maganda naman ang feedback sa atin ng mga nag-o-audit sa atin. Kasi kung tayo lang, siyempre sasabihin, siyempre maganda ang balita dahil kayo mismo. But may mga independent auditors din sila na nakikita nilang nagkakaroon din ng effect pala. At saka malaki din yung pagbabago, ano? Malaki na ang pagbabago kasi dati yung mga babae ay basta na lang. Susubo na lang sila sa ganon. Ngayon, nagdadasisip sila bago nila pumayag sa ganyang sitwasyon. Okay, so medyo maganda nga yung nangyari na ito. So sa kabuuan ng konferensya, sa nakikita nyo, yung ibang mga bansa, for example, like yung Singapore, yung iba pang mga dumalo dito sa konferensya na ito, ano yung nakita niyo mga ginagawa nila na medyo effective din? Kapareho din natin? Hindi ganun ka-effective. Katulad ng talaga? Malaysia. Ang Ang Malaysia ay bawal sa kanila paggamit ng condom. Okay. Oo, talagang, in fact, yung having sex with a man who is not your husband ay talagang illegal, criminal sa mga babae. But the problem is, talagang sinusulong pa rin nila. So, kung sa problema, mas maganda ang ating solusyon. Ang nagiging, sabi lang nila, na nagiging obstacle sa ating kampanya is the Catholic Church. Pero sabi namin, hindi naman Catholic Church ang problema. Ang problema, yung taong nagre-receive ng information. Kasi they should have a free choice of what to do with their bodies. Kailangan ganun ang ating positioning. Kasi hindi nga natin talaga maipipilit. May mga Muslim women din tayo sa Mindanao. Kung yan ang problema sa Malaysia at saka may Pakistani nga pala tayo doon. Kasama doon. Okay. Oo, mga Muslim at Indonesian members. Talaga namang sinasabi nilang problema talaga because they are Muslim women. However, meron naman daw silang alternative procedure na hindi nila maisusulong. Yung mga wives, siyempre mga 4-5 wives yun, di ba? So, unlike sa atin, one is the real wife and the other parang tinuturing na sex worker na tuloy yun. Pero sa kanila, nagagawa din daw nila yan basta sa kanilang husbands i-advocate yun. Okay. So sa nakikita natin ganito, medyo mas nakakaangat tayo pagdating sa kampanya. Oh, yes. Alam mo naman tayo mga Pinoy, di ba, attorney? Alerto tayo. Ngayon, kayo ang may problema ngayon sa OFWs, ha? Yes. Kasi pag sila ay nasa ibang bansa, libre. I mean, free for all ang sex doon. Yan. Ngayon, syempre, ang gusto nila, full freedom sa kanilang, sabi nila nga, kabuelo sila doon. Dahil pagdating sa Pilipinas, ang daming restriction. Pero,